sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Oy, congratulations kay Dr. Bong Acop ng Antipolo. Abay, wala pang eleksyon pero mukhang panalo na siya, Chairman George Garcia ng COMELEC. Bakit kanyo? Abay, yung malakas-lakas niyang makalaban sana sa pagka-congressman dun sa distrito ng kanyang iniwang ama na si dating Congressman General Romy Acop. Abay, yung kalaban pinaatras na. Itong si LJ, ayan, Lorenzo Juan Sumulong, abay, pinaatras na po mahabigan, ha? Ayan, di siyempre, wala nang malas na kalaban, panalo na ang Dr. Bong Acop niyan, ano, ha? Iba talaga ang mga, Iba talaga ang mga inares, ha? Talagang kingmaker, ayan, pinaatras si LJ Sumulong para wala ng kalaban ang Dr. Acop. Congratulations, Doc. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Aba, ikaw talaga, Mr. President, naughty ka talaga, ano, ha? May pagkapilyo ka rin, Apo Bonget, ano, ha? Abay, pumunta ba naman doon sa Naga City, nung magkita sila ng dating Vice President, ngayon Mayor Leni Robredo, ha? Ayan, nagsuot ba naman na ng pink na medyas? Butit hindi tinapatan ng VP Leni, ha? Ayan. Bakit ikaw lang ba? Ayan. Sabi niya, baka pati rin ako, ha? Ayan. Nagsuot ng pulang underwear. Damdaming Bayan. Pero ganito po yung biroan ng dalawang politiko, mahabigan. Tingnan mo nga naman, ha? Tara sa politika, ha? No permanent enemies, no permanent friends. Only permanent public service. Take it away. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Nagsasabi ko kasi na participate nito po dito sa No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito, especially with the storm. Sa akin kasi una natawa ako kasi hindi ko siya expected. Pero pangalawa, parang relieved naman ako na parang kung ano man yung, siyempre pag magkatunggali kayo sa election, maraming hindi magandang nangyayari. Pero ngayon na pareho, parang siya presidente na, ako mayor na, parang yung engagement namin, trabaho na talaga. Monday, so good to me. Monday morning, it was
Magandang umaga, Pilipinas. Yes, tayo na permanent interest. Talaga namang, di ba, sinimulan, ha? Ang pag-uusap kung ang VP Leni nga ba? Ang isasabak dito kay Inday, Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Abay, talaga namang, ano ha? Ang Inday Sara, ha? Ayan, Kuya Apo Kabsat. Second gentleman man sa Carpio, ha? Abay, sino na ba ang magiging running mate ni Inday? Manang Aimee ba o Marcoleta, ha? Abay, mukhang nanganganib pa yata ang Manang Aimee na ano, ha? Hindi mapasama, ha? Malaman natin yan sa mga susunod na araw. Aalamin natin yan. Magandang umaga sa mga nako, ito pa, ha? Ayan. Abay, naka-red alert po ngayon mga habigan ng Philippine National Police. Dahil sa 4 na araw na, anong tawag nila doon? Confirmation hearing. Laban sa dating Pangulong Digong Duterte. Abay, matindi, ha? Ayan, kasabay pa. Ayan. Oo nga, ano, ha? Nasabay pa 4 na araw. Di aabutin na araw ng Miyerkules, February 25. Ang ano po, ha? Ang 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution, ha? Kaya lang sabi nga natin sa mga pupunta ng EDSA, ayan, kahit sa mag-EDSA 3, mag-EDSA 4, mag-EDSA 5, ha? May mangyayari pa kaya, Kuyang Jess Santiago? Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain? Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain? Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Malacanang. Kumusta ang Presidente Bonget? Saan ba ang schedule ngayon, ano, ha? Abay, wala bang beso-beso ang Pangulong Bonget at VP Leni, Mayora Leni? Tingnan mo nga naman, ha? Mukhang wala pang malakas na pambato na administrasyon, ha? Abay, sino ba talaga ang malakas? Ayan, na pwedeng pambato. Abay, sabi ng mga taga Maynila, sabi ng ating bubityan, abay, wag niyong aalisin sa equation si Yorme, ha? Ayan, abay, andyan pa rin po ang Yorme Isko. Ayan, kasi ang mga nababanggit lang, John Vic Remulla, ayan, Secretary Vince Dizon, ayan, sino pa ba, ha? Abay, pati nga si Ombudsman Boying, nababanggit pa rin, ha? Abay, huwag nyo ring kakalimutan. Sabi na, abay, si American Boy. Sino American Boy? Aba, Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro. At siyempre, sino pa ba? Abay, siyempre, may mga iba pa dyan na pwede. Ayan, Senator Bam Aquino. Daming bayan. Pang-bise, ayan. Nga pala, si Idol nga pala, ha? Kakalimutan na si Idol Rafi Tulfo, ha? Ayan, pero meron ding mga underdog dyan, ha? Titignan natin kung anong mangyayari sa mga nababanggit din yan ng mga iba pang government officials like DepEd,
Secretary Sani Angara. Ayan, Beri, ha? Ang pangarap mo ay pangarap din nating mga brethren, ha? Sino pa ba? Abay, marami pa dyan. Kuya nga, most worshipful Roland Paulino. Daming bayan. Pero alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, no permanent enemies, no permanent friends, only permanent interest talaga mga kuya. Ha? Ayan, pero sabi interest namin public service lang. Mga safe na ano yan. Siyempre, para sa bayan. Pangulong Marcos, abay Lunes na Lunes, abay busy ha? Muling sasaksihan ang pirmahan ng kasunduan ng DepEd at LGUs para sa pagtatayo ng mga classrooms. Ano yung sinasabing meeting sa Malacanang ngayon, ha? Nakasama yung sinasabi ni Secretary John Vic kanina, meeting ng mga gobernador, mga mayor, ayan, at Governor Daniel Fernando. Anyari ba talaga, Gob? Ha? Meron nga bang muntik-muntikan na? Ha? Ayan, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Nawala si Let, ha? Ayan, abay, wala bang out of town ng presidente? Saan ba magkakaroon ng pirmahan ng kasunduan? Baka ito nga, yung mga kasama yung mga LGUs, mga governors at mga mayors, Let, ha? Abay, ito ba sa Malacanang? At siyempre, andyan ang mga taga DepEd. Okay na? Let Narciso, please come in, Miss Let. Let it be me. Daming bayan. Bakit wala? Di po papasok si Let. Latest mula sa Malacanang. Let, please come in. Lakay muling lalagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Education at iba't ibang lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng programang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Sasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad na gaganapin sa Malacanang mamayang hapon. Inaasahang magiging saklaw ng kasunduan ang pagtutulungan ng DepEd at ng mga LGU para sa paglalaan ng lupa at permit para mapabilis ang proyekto. Bago yan, dadaluhan muna ng Pangulo ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang na inisyatiba ng administrasyon para tiyakin na ang mga programa at pondo ng pamahalaan ay direktang napakikinabangan ng bawat probinsya, lungsod at bayan. Lakay? Saan yan, Miss Let? Sa Palasyo? Oo, sa Malacanang din ito, Lakay. Isa sa umaga at isa mamayang hapon. Sa umaga? Sa umaga ay itong launching ng Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. At mamayang hapon yung MOA signing ng DepEd at mga LGU. Bagong Pilipinas, Bawat Bayan? Ano yan? Anong project yan? Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Ano daw ito, Lakay? Initiative para tiyakin na yung mga programa at pondo ay napakikinabangan ng bawat probinsya, lungsod at mga bayan sa buong bansa. Para maikalat yung... Malaman natin mamaya. Para ang mga projects sa flood control, hindi lang sa Bulacan at Mindoro at Bicol, kailangan na ikalat sa buong Pilipinas. Ayan, mula Apare hanggang Tawi-Tawi. Tama lang. Ayan, at kailan naman yung pirmahan ng agreement ng DepEd at LGUs? Mamayang hapon naman. Mamayang hapon naman. Una nang nagluwa signing ang DepEd sa mga gobernador. So ngayon, mamaya, ayan, malaman natin kung sino namang mga LGUs ang kasama sa MOA signing. At yan ay sa Malacanang din, Miss Let. Sa Malacanang din, Lakay. Isa yung sa Heroes Hall at isa sa Ceremonial Hall. Aba, talaga naman ano. Abay, di, imbitado si former Vice President Leni Robredo, ha? LGUs. Pupunta ba ang VP Leni na? Natin mamaya. Aha. Ayan, baka magsuot din ng pulang medyas. Ay, puling medyas. Pulang medyas naman. Meron bang pulang leggings? Ang tawag noon, yung net sa sa stockings. Ayan. Pink nga ba yung pink nga ba ang kaya lang mahirap, ha? Pink nga ba yung medyas ni Presidente Marcos nung nagpunta sa Naga? Pinakita ba?
Kulay rosas. Kulay rosas talaga. Pink. May sense of humor din pala ang presidente. Ano ka natin? Ayan. Natawa tuloy ang BP Lenny. Okay, Ngarud. So, walang out of town. Walang, walang labas ang presidente. Hanggang Malacan lang siya ngayon. Ngayong araw ng Lunes, Lakay, ay sa Malacanang lang ang mga schedule ng presidente. Okay. Sino ang mga kandidato ng administrasyon? Wala pa. Wala pa, Lakay, maaga pa daw para pag-usapan yan. Trabaho Ganun daw ba? muna. Trabaho muna. Okay, tama lang naman. Ayan, ikot-ikot ka, Mr. President. Marami po kayong dapat pang gawin. Ayan, para matapos ang mga programa sa administrasyon sa bayan. Maraming salamat, Let. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Damdamin Bayan. Samantala, militar handang sumuporta sa seguridad ng EDSA People Power Anniversary. Ayan, 40th anniversary. Ilang araw ba ang rally sa EDSA? Kasi yung EDSA People Power Revolution, hindi tayo nagkakamali, mga 3 days o 4 days din yata nung nangyari yan. Alamin nga natin ang report mula kay arrest number 52. Meron bang intelligence report, Edniel, na ang EDSA ay aabot sa Malacanang? Naalala ko nung mapatalsik ang dating Pangulong Erap, di ba? People power din yan. Pero nung nagprotesta po ang mga supporters ng dating Pangulong Erap, muntik nang lusubin ang Malacanang. Sa ngayon kaya, may mga may mga intel na ganyan na Edniel. RH52, Edniel Parosa, please come in. Lakay, nakalatag ng security measures, hindi lang ng pulisya, kundi maging ng Armed Forces of the Philippines. Partikular na ang NCR Command para sa kasadong pagtitipon sa ika-4 na anibersaryo ng EDSA Revolution sa 25 ng Pebrero. Ayon kay AFP NCR Com spokesperson, Major Maria Rowena Dalmasio, routine preparedness ito at Philippine National Police naman o pa rin naman itong lead agency sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon. Gayunman, nakastandby pa rin ang militar sakaling tapikin para sa resback at mga kagayang koordinasyon. Nauna nang binanggit ng PNP na wala silang namomonitor na banta sa People Power Anniversary Assemblies. Pero kung AFP ang tatanungin, sinabi na ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, may mga grupong tila naninira sa kanilang hanay na timing naman para galitin daw ang taong bayan para sa mga programa sa darating na Miyerkules. Sa kabila nito, tiniyak ng NCRCOM na maranatiling non-partisan at tapat sa mandato ng saligang batas ang mga sundalo. Sa ngayon, Lakay, ang mayroon pa lamang permit ay dito sa may EDSA People Power Monument sa may boundary ito ng Quezon City. Yung EDSA Shrine kung saan boundary naman ito ng Mandaluyong, yan ay no rally zone, bagamat i-expect rin natin na may mga prayer activities dyan. At kung matatandaan mo, Lakay, noong nakaraang taon doon sa mga anti-corruption rallies o unang versyon ng Trillion Peso March, may mga grupo na nagtangkang programa dyan sa EDSA Shrine. Magkagayon pa man, Lakay, hindi natin o hindi pinagkikibit balikat ng PNP itong mga posibleng activities sa paligid ng Malacanang dahil lesson learned nga itong nangyari noong September 21, 2025 kung saan nagkaroon ng marahas na protesta dito sa may bahagi ng Menjola. Kahit sa Quezon City, Lakay, yung sentro ng Trillion Peso March, may mga police na i-deploy ang Manila Police District para bantayan itong paligid ng Menjola, itong Recto areas at ilang pang tukoy na mga rally sites para sa February 25. At ilang oras mula ngayon, Lakay, ay magbibigay ng panibagong update ang PNP. Kaugnay pa rin itong kanilang monitoring at preparations para sa February 25 rallies. Dito yan, sa Campo Crame, Lakay. Ilang pulis ang itatalaga ng PNP sa mga rallies? Kasi hindi lamang sa EDSA, Edniel, meron sa iba't ibang lugar. May Menjola, meron din dito sa Manila. Tama ka dyan, Lakay. Ang mayroon ng PNP ngayon ay more or less 14,000 dito sa Metro Manila. Yung 11,000, Lakay, out of that numbers, ay nauna nang i-deploy last week pa lamang dahil as early as Sabado ay naka-full alert na yung PNP dito sa Metro Manila. Habang sa iba pang unit sa buong bansa, heightened preparations ang inutos ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Nartates simula ngayong Lunes dahil
Mamayang alas 5 ay mayroon namang ICC pre-trial sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pangamba ng PNP, baka sabayan ito ng mga kilos protesta ng kanyang mga supporters. Ngayon ding araw ng Lunes, hanggang sa umabot na nga tayo doon sa ika-3 trillion peso march sa darating na Miyerkules, February 25. Yung bang grupo ni General Pocky, sasama ulit sa EDSA Rally, Edniel? Wala pang formal na monitoring lakay yung PNP hinggil dyan, pero siguro ay miniluluto din itong grupo na yan ng United People's Initiative. Kaya nga lang lakay, ang meron pa lamang na ina-approve bukang yung trillion peso march main organizers. Pero maya-maya, tatanong din natin kung ano nang update doon sa iba pang mga petition or application dahil marami pang grupo lakay ang nag-apply ng rallies o kanilang mga programs para sa Wednesday at ang mga iba't ibang mga grupo yan or possibly locations. Malalaman natin yan lahat kung inaprubahan ng kanilang respective LGU sa Quezon City at lungsod ng Maynila. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Wala sa Krame, Kapaginaldo, ako si Edniel Parrosa, Leader Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabago, kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Maraming salamat Edniel Parrosa. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang Raymond at Paas. Abay mukhang nakikiliti ang Senator Rodante Marcoleta, ha? Ayan, siya po ang ini-endorso ng anong partido ito? Reforma Party, ha? Ayan, para sa Partido Reforma. Ito ba yung kay Miriam Defensor Santiago? Hindi, ayan. Okay, so tingnan natin, ha. Ayan, Partido Reforma. Bago yan, ha. Kung Angelo, ha. Bago yan, ha. Ayan, Marcoleta. Abay, paano na si Manang Aimee, ha? Paano na ang Robin Padilla? Damdamin Bayan. Standby, Manang Milky Rigunan. Ano ang latest dyan sa Kamara? Abay, ipapasa ba? Ayan. Matutuloy ba ang impeachment? Ayan. Makukuha ba ang 1/3 vote para isulong ang impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte Carpio? Sabi ni Congressman Chua ng Maynila, ha? Kayang-kaya, mga more than 100 lang yan. Ayan, 1/3 lang yan, ha? Ayan, tignan natin. Damdamin Bayan. Oras, nga pala, ha? Sina Bebot, si dating speaker? Grupo ng dating speaker Pantaleon na Bebot Alvarez yan, yung Partido Reforma. Teka muna, di ba kasama si kung Bebot Alvarez dun sa The Hague? Ha? Abay, sabi nga pala ni Apo dating BIR Commissioner Billy Dulay nung magkita kami Romel, ayan, last week, ha? Lakay, sabi niya at naghahanda kami, pupunta kami sa The Hague. Ayan, kasama si Apo Bebot, ayan, Bebot na Bello. Ayun pala sila yung mga limang lawyers na sasama dun sa pupunta sa The Hague para po sa hearing ng dating Pangulong Digong. Aba, kasama pala si Attorney Martin Delgra, ha? Ayan, sino po ba yung kasama? Ba't hindi yata kasama si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre? Kaya sabi ko kay Apo Billy Dulay, Apo, wag mong kakalimutan yung favorite ni Apo Digong, ha? Anya dayta, chicken sandwich. Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Damdamin Bayan.
Oras Chief Justice Alex Jesmundo ay Justice Maidas Marquez. Ha? Kumusta mga ano natin dyan, ha? Alfonso Tequila natin dyan, ha? Alfonso Tequila nga ba? O meron ba Emperador Tequila? Oras Justice Maidas Marquez. Aba, at siyempre nagkakalimutan, ha? Justice Rodil Salameda. Ayan. Oras Justices 8:36. Ang oras na yan at Miss Jackie O. 8:49. Abay, sabi ni Kuyang Atty. Byong Garing, ayan, ang Partido Reforma ay kay dating Defense Secretary Renato de Villa. O nga pala, ano ha. At ngayon, ang presidente ay si dating Speaker, ayan, Pantaleon Bebota Alvarez. Ba? Kumusta na Kuyang Byong, ha? Mukhang ready na, ha? Ayan, sino ba talaga, ha? Manang Aimee o Marcoleta ang magiging running mate ni Inday? Daming Magiging toss coin ba yan? Ano? Magiging toss coin ba? Eto na ang Santa Claus ng bayan, walang kapagod-pagod. Tapos na ang Pasko, tapos na ang New Year, tapos na ang Valentine's Day, tapos na ang Chinese New Year, ongoing pa ang Ramadan. Tuloy-tuloy pa rin po kami Aguinaldo ng ating ninong ng bayan, mga kuyang, mga ating. Mukhang maraming ano, ha? Mukhang maraming pang natitirang pang Aguinaldo. Yes, pero Miss Jackie, bago natin tawagin ang nino ng bayan, malaman natin kung sino maswerte ang kanyang bibigyan ng Aguinaldo ngayong araw ng Lunes. Ano nga ba ang word of the day? Take it away, Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ito na nga ang ating word of the day, Lakay. Word of the day, Sister Jackie. Ang ating word of the day ay link. Oh. In Tagalog, iugnay o connection. Cebuano. Cebuano, sumpay o gisumpay. At in Ilocano, Lakay. Ano Ilocano? Ang Ilocano daw ay iampon. Parang mali yata yung meaning niyan sa Ilocano eh. Pagka-link kay idikit. Idikit. Ayan. Parang idikit. Parang ganon. Idikit. Parang malagkit lang. Ayan. Parang tikoy lang. Ayan. Idikit. Ayan. Kaya link ang ating word of the day, Lakay, ay dahil daw po dun sa ICC testimony to Link Sara. Akala ko link parang ikaw, kanino ka ba nalilink? Kay Het, kay Yuel, o kay Derek, o kay Don? Wala po. Nanonood po ang aking tatay. Ay, Papa Roel Resyo at sa aking nanay na si Fermilin Resyo. Good morning. Ano naman masama kung may maling sa'yo? Dalaga ka, Wala maganda po ka. Ayan. Pangit bang hindi mo maganda, makasalanan mo bang may mga manliligaw sa'yo? Ganun lang yan eh. Dapat dumaan po muna sa aking nanay at tatay. Aba, conservative. Ito na ang ninong ng bayan. Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Okay, yung na-interview ng 2x2 kanina, ha? Si Lola Carmelita. Ayan. Talagang Sherwin, ha? Listener ng 2x2. Ayan. Alam ba naman yung bikini men? Ala ba tayo dyan? Di ba? Nakahirit. Napasubo. Hindi nakatanggi yung dalawa eh. Nagdagdag eh. Ha? Napilitan. Nawala, kasi birthday Lakay eh. Oo, nawala yung pagkailokan itong dalawa. Ha? Pero speaking of link Lakay, itong barangay
barangay Sukat, Muntinlupa, ito'y mas malapit dito sa bahagi ng Laguna de Bay. Ayun, Yung nasa- likuran nitong Laguna, itong barangay Sukat, yung lawa na mismo. Hinati Oo. kasi yan ng Islex Sherwin, di ba? Ayan, oo. Oo, ito yung mahabang Pagtawid mo barangay. kung galing ka ng Paranaque, pagtawid mo ng Sukat sa Islex, Kakaliwa ka. Muntinlupa na yan. Lakay, Sukat pagtawid mo. Muntinlupa. Pagtawid mo kakaliwa ka para makarating dito sa barangay Sukat, Muntinlupa. Mm. Ang hangganan nito ay yung Laguna de bayan Bay. ng Tagig, Lakay. Ang Taguig. susunod dito sa barangay Sukat, Muntinlupa. Mhm. Pag kumanan ka naman, Muntinlupa ayun na. ay papunta ng Muntinlupa proper. Ayan. Pero Lakay dito sa barangay Sukat, Muntinlupa, nakakaranas sila ng halos 16 na oras na walang tubig. Lakay. Ala, anyari. Ito dahil dun sa advisory na nilabas ng Maynilad, dahil daw sa amihan season, nagkakaroon ng variable raw water quality kapag gantong panahon, humihina yung supply ng tubig na nanggagaling sa Laguna Lake. Dahilan para magkaroon ng kawalan ng tubig dito sa barangay Sukat, sa BF Homes, sa may Marcelo Green, San Antonio at San Isidro Parañaque na nakakaranas ng wala o mahinang tubig mula alas 8 ngayong umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ayan, no? Gano'ng kahaba na Wow. walang tubig. So talagang ipunan nung tubig muna yung mga kababayan natin dito habang hinahanapan ng solusyon ng Maynilad kung paano magiging maayos yung supply ng tubig dito sa mga barangay na apektado nga nitong pinagkukunang tubig dun sa lawa ng Laguna de Bay na kapag malakas ang hangin, lumalabo ang tubig, bumababa yung quality, kung kahit hindi na isusupply dun sa ating mga kababayan. Ala, At hindi pa nga naliligo. Naligo na ba kayo? Hindi pa po. Ah. Pero may tubig kayo. Mahina po. Mahina. na, Di pala kasi Pangalan niyo natin. Evangelina Molera. Evangelina Morela. Molera. Molera. Ayan. Okay, ate. Ayan, ilan taon na kaya ate? 70 po, last February 18. Batang-bata. Mukhang 55 lang po kayo ate, ha? Ayan. Wala pang uban, Lakay. Oo nga. Wala pa pong ligo. Wala pang ligo. Wala pang uban, wala pang ligo, wala pang tubig. Aha, ayan. Di bale, ate, mukhang amoy almusal naman yata kayo. Amoy kinirog, amoy sinangag. Ayan. Amoy kape. May kape po. Amoy kape. Saka Ayan. minsan Lakay nag-aamoy balot, pero Ayan. tsaka may amoy katabi. itlog na pula. Ayan, yung mga paninda ni nanay yan. Oh. Nagtitinda po ako ng balot, pinoy at saka itlog na pula. Yun po ang aming pinagkakakitaan. Magkano Wish ko lang po magkaroon ako ng pustiso. Ganun po ba ate? Ayan, di naman halata Maganda naman yung tubo ng ngipin nyo. Wala pala yung ngipin yan. Wala po yung baba. Wala sa ibaba. So Lakay, spaghetti pataas na kaya kainin ni nanay. Dahil yung spaghetti pa ba, wala pang ngipin. Walang ngipin. Hindi naman halata ate. Hindi po Ayan, kita. oo. Dahil wala kayong ngipin, magkano ba isang ngipin ate? Ha? Ayan. Hindi ko po alam. Di nga po ako makapagpangipin eh. Ganun ba ate? Ayan. Ang alam niya lang Lakay na presyo yung balot, Balot. 24. Ang penoy, 17. Ang pula, 17 rin. O sige mamaya, pakawin mo yung balot ni ate. Ayan. Bigyan mo na 70 years old na po ako. Ayan. Dahil sino pong paborito yung announcer tuwing umaga ko pag nakikinig sa DZRH? Deo Macalma. Bigyan na 1,000 si ate. Meron sila kay Deo Macalma, paborito ba ito? Meron kang 1,000 pesos? Salamat po. Ayan. Baka naman. Ayan na lang. Ikaw din. Ate, nagkamali kayo ni sinabi sa 2x2 yan, hindi dito sa Damdaming Bayan. Oo, dito sa amin ni Okay nga ro, DJ Banger. Alam mo na, Ilocano ako ate. Ayan, oo. Magkano yung balot mo ate? Magkano isa? 24? 24 po. Yung basag? Basag po ay 15. Pakibasag nga lahat ate. Ayan. Lugi nga po kami eh. Lugi ba? po. Ayan. Sige ate, magkano ba isang basket ate? Ha? Ay,
Hindi ko po kasi matansya baka mga Ang mahal naman. 5,000. Depende po sa basket. Ang mahal naman, ate. Depende daw po sa basket. Depende sa basket. Pwede ilagay sa maliit na basket, ate. Ayan. Yung maliit lang tayo, Lakay. Pagkatulad tayo sa maliit na basket, Sige. isang tray. Ayan, Sherwin, ayan, tama, isang tray dahil dito maraming ginutom na makita yung itlog, balot. Ha? Ayan, dagdagan mo ng bili ka na 1,000 na halaga ng balot, Sherwin. Kaya ate. Isa pa. 1,000 piso halaga ng balot. Yan, Ayan, Salamat po. Ayan, sige ate. Okay ate, ayan. Itanong mo na rin kung ano ang word of the day, Sherwin. Okay, nanay, ano ang ating word of the day? Link. Connection. Aba, galing talaga ni ate. Okay, dahil nakuha mo ang ating word of the day, eto meron kang medium component, hatid ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga Suki Appliance Store nationwide. At hindi lang yan, meron ka pang Deezer H grocery basket, hatid sa atin ng ACS at ng Deezer H may kasama pang bigas. At hindi lang yan, meron kang pinakamalaki, pinakababango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. At ang pinakabago, ang latest design ng DZRH t-shirt. Ganda ng design Pwede nang ipagsuot yan sa mall, Lakay. Aha. Hindi lang pambahay, hindi lang pangkalsada, pang mall, pang lakad. Kitang-kita ang logo ng DZRH. Pamporma. Makapal yung t-shirt at napakalaki ng DZRH logo. Kung gusto nyo, ipalagay nyo rin po yung litrato nyo dyan. Yan, ha? Para pag namasyal kayo, di kayo mawawala. At ang pinakamasarap na merienda mula sa Regal Foods International Incorporated, ang super sarap cracker. Pwede sa gilagid ni ate yan. Oo, ibababad lang po sa inyong dila. Yan, no? Kasi matutunaw yan ang kusa. Maraming salamat po. Wala po. Teo Makalma. Love you ate. Wala pong anuman. Ayan. Love you too. Mama. Mwa, chup. Chup. Sherwin, natuwa naman kayo kay ate dahil... Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing naman ni ate. Sige Sherwin, dahil chinup-chup ako ni ate, ha? Bumili ka ulit ng 1,000 sa kanyang balot. Ayan. Maraming salamat po. Wala pa naman ate. Good morning. 2,000 halaga ng balot. Ewan ko kapag tumaas ang blood pressure natin pare-pareho. Aga-aga. Baka po magkasabay-sabay tayo mag-sick-leave nito. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H, baka na susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at ate Angelina ba? Ayan, Angelita. Ayan. Angelita. Ayan. Angelita Penoy. Ay, balot. Ay. Itlog na maalat. Ayan. Gusto yung balot ha? Ayan. Sandali lamang Raymond at Paas. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Flash Report. Anong flash report, Miss Jackie? Basa. Isang bangkay ang na-recover sa trash slide sa landfill sa Rodriguez Rizal habang 2 pa ang nawawala. Ayon ito kay Rodriguez Rizal Mayor Ronnie Evangelista na kinumpirma niya sa flag raising ceremony ngayong umaga. Antabayan ng iba pang detalye kay RH52 Edniel Parosa. Flash Report. Yan ating flash report. Ayan, sandali lamang Raymond. Sandali lamang manang Milky Rigunan. At si Governor Daniel Fernando. Ayan, ay daw magpaliwanag sa presinto. Sa Malacanang na lang.
Ay, Gob, good morning. Ayan, sabi na ating bubit Miss Jackie, mukhang bagamat tinatangin ng Malacanang na nagkaroon ng medyo gitgitan. Alam mo naman ng mga politiko, Miss Jackie, ha? Nalalapit na naman ang eleksyon. Ayan, di ba? Natural lang daw na mag-react yung mga yung mga bodyguards pag ganyan nagigit-git. Ayan, lalo pag kami mga threat na ganyan, alam, politiko, ha? Kaya lang para safe ka, Governor Daniel Fernando, ha? Ayan, sa bagay, di mo alam kung yung mga kalaban, ha? Abay, kumonsulta ka kay Kuyang Robert Saluta, ha? Ng Saluta Bullet Proofing Company, ha? Ayan. Delikado ang politiko ngayon, ha? Diyan sa Mindanao. Ano ba yung like bulletproof dun sa isang sasakyan na kay na inano ng si Mayor Ampatuan. Ayan, yan talaga siguro dapat yun. Mayor Mitra Ampatuan. Kontakin dahil matibay talaga. Kaya nga, gawa ni Kuyang Robert Saluta yan. Ayan, bombahin ka na, buhay ka pa. Yun ang bagong tagline. Oo. Abay, yan pala ang malakas na negosyo ngayon, no? Kuya Robert Saluta, very visible, ha? Abay, kasi dyan lalo na sa Mindanao at Visayas, Miss Jackie, dahil ang ginagamit na pang ambush, hindi na riding in tandem, RPG na. Lahat na yata nag-level up. 80% yata ng politiko puro na, ha? Armored car na ang ginagamit ng mga sasakyan. Daming bayan. At anong level yun, Raymond, Kuya Robert, ha? Ayan, Kuyang Rafi Guerra, ikaw ba yung naka-bulletproof din, ha? Ayan, may level yan, Sister L, Ayan, yung hindi pwedeng tagusin ng Armalite, M14, ayan, yung bomb-proof, mga ganyan, iba-ibang level yan, ha? Ayan, siguro dahil may pagkailukan itong si Governor Daniel Fernando, ha? Hindi pa naka-bulletproof yung kanyang sasakyan. Siguro ngayon, lakay. Ganon. Medyo maghahanap na siya. Delikado, mapag ginagawa sa pang-ambus, RPG na. Daming bayan. Pero ano ang latest sa Senado, Miss Jackie? Anong gagawin ng Senado kay Senator Bato de la Rosa? Tatanggapin na ba sa roster ng Senado? Ayan, hindi na ba paseswelduhin? No work, no pay ba? Yan ata ang pag-uusapan din ngayon, lakay Anong sabi ni Raymond? Basa. Pero ang kanyang report ay ang Senado walang isinusuko sa pakikipag-usap sa Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Ping Lacson. Akala ko kay Senator Bato de la Rosa, ayan, mukhang mahina ang mga taga-Chinese Embassy, Raymond, ha? Mukhang hindi nagregalo ng tikoy. Wala nga daw. Kasi mga kaibigan natin, mga kapatid natin, mga Chinoy, tikoy para dikit ang samahan. Ayan. Okay, Raymond, ano ang latest sa Senado? Mayor at Jackie, hindi yumiyuko at walang isinusuko ang mga senador sa posibilidad ng pag-ipag-usap sa mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Itong binigyang din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng pahayag ng Chinese Ambassador na handa itong makipagdialogo. Sabi ni Lacson, ang pag-ipag-usap ay para lamang maiwasan ang palitan ng mamanghang na salita na inilalabas sa social media, kahit mas maganda kung may face-to-face na pag-uusap. Inaasahan niya magbibigay ulat sa mga kapwa-senador si Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations na nakatakda nitong pag-usap sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Eksakto ito dahil sa alas 11 ng umaga ang kanilang pulong, habang 1:30 naman ng hapon ang All Senators Caucus. Maliban sa usapin ng West Philippine Sea Mayor, yung nabanggit mo tungkol dun sa kaso ni Senator Bato de la Rosa ay kasama din sa pag-uusapan mamayang hapon sa caucus ng mga senador. Dahil nga pag-uusapan kung dapat nga bang baguhin ang rules ng Senado at sagutin yung katanungan ng ating mga kababayan na ang sino mang hindi pumapasok sa trabaho ay dapat, kung hindi man walang sweldo, ay dapat tanggalin na sa listahan ng mga senador. Mula sa Senado. Ano yung gagawin dyan? Pagbubutuhan, Raymond, magre-recommend ba ang... Pag-uusapan daw muna, Mayor, doon sa caucus mamaya, then kung ano man yung magiging resulta,
inaasahan natin na ilalakad nila yun sa plenary, Mayor, dahil tumitindi yung mga panawagan. Hindi sabagay, hindi naman talaga mawawala yon na dapat aksyonan. Kasi November 11 pa, Mayor, hindi nakita si Senator Bato de la Rosa at tuloy na tumatakbo yung kanyang opisina. Ayan. Anong sabi ni Senator Marcoleta? Willing ba siya maging running mate ni Inday? Naghuhulaan kasi dito, Mayor, kung sino ba talaga yung kinausap daw ni BP Inday. Oo nga sabi na ating Bubit Raymond, sabi rito, pwedeng Samar Marcoleta. Ayan. Pwedeng Sabong. Ayan. Sabong. Bongo. Ayan. Pwedeng Sapa. Hindi ko makuha yung Sapa. Hindi ko mag-gets. Raymond, ano yung Sapa? Padilla. Padilla. Ayan. Tsaka pwedeng Saka. Ano yung CA naman? Saka. Hindi ko. Saka. Bata pwedeng walang Sami. Saime. Ayan. Para nawala yata sa equation naman ng Aimee, ha? Ayan. Baka ang Saka lakay si Camille, tama ba? Camille Villar. Oo. Bata pa masyado si Camille. Ayan. Saka. Kasi kung CA, yun lang ang iniisip ko Saka. Sige, saka na nga yan. Matagal pa naman. Matagal pa. Ito pala. Sa Cayetano. Yan pala, okay. Raymond. Ayan. 1, 2, 3, 4. Apat yung choices sa maging running mate. Pero ba't hindi, ba't walang Sama? Ayan. Sa Marcos. Ayan. Nawala sa equation naman ng Aimee, ha? Bakit? Ayan. Anyway, nang-intriga lang. Anyway, sige, malayo pa naman yan. Marami pa mangyayari dyan, Raymond. At saka marami pa yung may mga kasunod pa yan. At malalaman din natin, siyempre wala pang umaamin ngayon kung sino yung sinasabi ni BP Sara na kinausap. Dahil kung mga kinausap niya pero wala pa daw malinaw na desisyon. Wala pang umaamin hanggang ngayon. Ayan, pero kung magaling daw sa investigasyon kasi lahat daw ng mga involved sa corruption, yan ang ibibigay na role sa kanyang running mate kung mananalo. Pwede si Marcoleta. Ayan, matigas na abogado yan. Senator Bongo, mabait. Ayan, sa Padilla, showbiz naman to. Sa Saka, Cayetano, pwede. Ayan, matindi rin investigador ito. Ayan. Sama. Wala daw, Sama. Sama. Ayan, pwede rin. Ayan. Sige, abangan natin yan, Raymond. Teka muna. Mayor, kung anong latest? Anong napag-usapan doon sa mga taga-Chinese embassy? Wala pa, Mayor. Dahil 11 o'clock, ang meeting ni Senator Erwin sa kanila, siya lang yan as chairman ng Committee on Foreign Relations na inarrange ng Department of Foreign Affairs. Kung ano man yung pag-uusapan doon, yun ay ang kanyang i-report sa mga kasamahang senador sa 1:30 p.m. na all senators sa caucus, Mayor. So lahat ng mga senador inimbitahan nila na mag-usap-usap, majority-minority, para pag-usapan yung hindi lang West Philippine Sea, kasama na nga yung pag-uusapan doon sa lagay ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Marami palang choices si Inday, ha? Ayan, pero sabi niya, nakapili na siya, ha? Oo nga, Lakay, pero hindi niya pa sinasabi kung sino talaga. Ayan, kaya guessing game. Ayan, malalaman natin yan, ha? Sino ba talaga kabagis? Ayan, Apo Second Gentleman, Mans Carpio, ha? Sino nga ba, ha? Sama? Ayan,
sabong, ayan, sapa, ayan, saka. Ayan. Pero happy birthday muna kay Most Merciful. Ayan, para sa mga nakilala po mga habigan, abay baka hindi po ninyo alam, birthday po ngayon ni General Tomas Rentoy III. Aba, laba tayo dyan, Most Merciful. Binabati ni Kuyang General Noble Jorons Roncesvalles at mga brethren sa Lacan Masonic Lads. Happy birthday din kay, aking inaanak nga pala ha. Ayan, si Ponyang. Ponyang Rosco, happy birthday mula kay Lola Tess. Ayan, magpapakain daw siya ng dinuguan at puto. Naku, ayun ni Sophia ni Miss Jackie ito. Kuyang Director Richard Ragasa. Ayan, happy birthday Kuyang Director Richard Ragasa. Abay, ito po ang bagong Regional Director ng DPWH. Batiin niyo sa birthday po niya ngayon. Ito rin, magbe-birthday. Kuyang Yusek Bersosa ng DepEd, Kuyang Boots De Leon ng De Leon Canlas, at Kuyang Johnson Domingo ng DSUD, at kay Kuyang Major Ray Deseo ng Philippine National Police, at kay Brad, birthday mo pala ha, di ka nagpaparamdam. Ang chairman ng PCSO, Judge Felix Reyes. Ayan, binabati ng mga kapans. At happy birthday din kay Mr. Bobby Canapi ng Shell. Binabati na Serge Bernal, Manny Castañeda, at siyempre ang Reyna ng Pilipinas Shell, Madam Lorelai Kiambao. Daming bayan. Standby manang, nga pala si Noche Kakas. Ating Noche Kakas, happy birthday. Ayoko sanang batiin kasi hindi pa nagpaparamdam eh. Ayan. Pero batiin na natin, baka sakalang magparamdam. Ayan. May habol yung breakfast natin at saka tanghalian natin. Ayan. Noche Kakas Tardes, happy birthday Parikoy. Standby manang Milky Rigonan. Ora Sister L. Sister L tuloy. Sister Jackie O. Ating oras, 9:15 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Miss Jackie. 9:20. Ayan, bago ang report naman ng Milky Rigunan. Ayan, ano ba ang latest kay Derek Ramsey at saka si Ellen Adarna? Ha? Hindi rin ako masyadong di ba na-follow up yan? Ayan, ba't sinasabi ni Derek I'm sorry but I will not engage? Anong pasabog ni Ellen Adarna kay Derek, ha? Kala ko nagkabalikan na sila, ha? Ayan, alam ko hindi pala kayo. Hindi pa sila nagkakabalikan. Ayan, yan ba ang sabi ng showbiz reporter na si Boy Gonzales? Ayan, Di ba showbiz reporter na si Boy Gonzales sa Romel? Ayan, ha? Hindi lang gano'n. Akala ko showbiz na siya. Manila pa rin. Manila pa rin ba? Akala ko dahil na habang hindi ba sila nagkakabati ni Consul Ibay, ayan, showbiz muna siya. Ayan. Parang Romy Gonzales. Ayan, habang di sila nagkakabati ni Congressman Bernos, ha? Pero si Heart Evangelista, ha? Ayan, natapos ang kanyang birthday nung Valentine's Day. Hindi yata na i-report yung regalo ni Senator Chis sa kanya. Regalo ba? Wala, hindi na i-report lang. Ganun ba? Hindi naman nagregalo ng another diamond ring. Parang wala worth rin $1 million. Hindi ko napansin kung may pinost pero walang post din si Heart. Siguro secret na lang yun kung meron. Daming dami na kasi nakakakita lang eh. Secret muna. Ayan, baka mamaya magamit na naman yan. Pero alam po niyo makuyang mga atin sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa mga kapitbahay ko millennials sa pagja-jogging. Ikaw din, ha? Classmate Boy Pexon, ayan, paremanding bahakan. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Abay, pwede ito kay Senator Frank Drilon, ha?
Taman-tama sa pailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuya mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Aba, ikaw din Kuyang Byong, ayan, kailangan mo itong N Plus Gold, ha? General Odi Japana, kailangan mo rin ito Kuyang. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Chup-chup. Daming bayan. Ano latest sa Kongreso, Miss Jackie? 39.8 billion pesos na kalaan para sa disaster response ngayong taon. Magagamit na sa harap ng matinding pagbaha sa Davao Oriental at Davao de Oro. Ang detalye sa report ni RH12, Miss Milky Regonan. Miss Milky. Lakay at Jackie, umaabot sa 39.8 billion pesos na pondo ang inilaan ngayong taon para mapalakas ang disaster response and rehabilitation efforts ng gobyerno. Ang House Minority Leader Marcelino Libanan, 90% ang itinaas mula sa 21 billion pesos na pondo noong nakaraang taon. Sabi ni Libanan, sa kabuuan ng pondo, 15.3 billion pesos ang inilaan para sa Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program para sa mga local government units. 11 billion pesos naman ang para sa aid, relief, and rehabilitation services sa mga lalawigan na malubhang sinalanta ng kalamidad at para pa mapabilis na makatugon ang pamahalaan. Ang pahayag ni Libanan ay kasunod ng report ng Region 11 Disaster Risk Reduction and Management Council ng pagbaha at landslide sa mga lugar ng Mati, Davao Oriental at Moncayo, Davao de Oro. Tinatayang 7 katao ang namatay dahil sa pagbaha at landslide dulot ng ilang araw na mga pag-ulan sanhi ng shear line. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa TCR8. Yes, Sakay. Ano ang latest na impeachment laban kay VP Sara? Ngayong hapon, Lakay, sa session sa plenaryo ay baka daw maisama na sa order of business yung impeachment complaints laban kay VP Sara. Kapag nabasa ito, Lakay, sa plenaryo at wala namang magtatangka na magkaroon ng fast track mode, ay baka ma-refer na ito sa Committee on Justice para ma-schedule ang hearing doon sa impeachment, Lakay. Kayang-kaya nga ba, di ba? Sabi, marami na nagbaliktaran pero dahil 1/3 vote lang ang kailangan, kayang-kaya daw. Sabi ni Congressman Chiwa ng Manila. 1/3 vote, Lakay, ang kailangan para idiretso na sa Senado. Kaya naman daw ang sabi ng mga pro-impeachment laban kay VP Sara. Ayan. So, abangan, Lakay, ngayong hapon. Ano ba ang body language ni Presidential Son? Congressman Sandro Marcos at Speaker Bogie D. III. Alam mo, Lakay, yung dalawang leader ng Kamara, si Speaker D at si House Majority Leader Sandro Marcos, dumistansya na sila sa usapin ng impeachment. Una, noong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon naman ay kay Vice President Sara Duterte. Actually, Lakay at Jackie, itong si Congressman Sandro Marcos, miyembro siya ng Rules Committee. Pero umalis din siya muna o kaya ay hindi mo na siya magpa-participate para maiwasan, makulayan yung magiging schedule kung meron man ng pagsisimula ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang totoo yung sinasabi nating bubit kung walang pagkilos ang presidential son at House Speaker, mukhang totoo yung sinasabi ng ating bubit sa Malacanang na ayaw ng presidente ang impeachment manang Milky, ha? Ayan, malulugmok na ang ating ekonomiya pagka puro impeachment na naman tayo. Bagsak na, lalo pang babagsak. Ayan. Sa bagay, ilang taon na lang naman magpapalit ka ng administrasyon. Pero tingnan natin, Lakay at Jackie, nasa desisyon niya ng mga mambabatas at kung i-refer o kaya naman ay may iakyat sa Senado, meron din nga pahayag Senate President Tito Sen na welcome sa kanya ang impeachment sakaling ibigay na ng Kongreso ang papel sa Senado para maging impeachment court. Ayan, tingnan natin kung papahinggan ng Presidente ang mga Marisol. Ayan. Kasi sabi naman Marisol, impeach na natin si Inday, Mr. President, wala tayong malakas na panlaban. Oo nga. Yun pinagsabi, Lakay, dapat daw meron ng pinalulutang din ng administrasyon. Oo, kung sino. Kung marami kayong mga sinasabi kanina, Jackie, na sa sama, ano bang kung ano-ano,
yung administrasyon wala pa lakay. Kaya nga. Oo. Naghintay pa kung sinong mataas sa serving. Ayan. Oo. Pero mukhang may kiliti doon sa pink na medyas, so abangan natin. Kaya nga. Sabi nga ni former Senate President Drilon, dapat iisa lang ang kandidato ng opposition laban kay VP Sara at ang parang sinasabi ay VP Lenny. Ayan. Mukhang ganun nga. Ang pagtaya naman ng ilang mga political analysts, Lakay at Jackie, baka mag-coalesce o kaya ay magsanib yung administrasyon at ang grupo rin ni VP Lenny para maging malakas yung kandidato nila. Kailangan pa ba i-memorize yan? Kaya nga nagpunta na Naga yung isa At nagsuot na ng medyas sa pink. ng pink, ha? Ayan. Hindi niya alam ang underwear din ng Mayor Lenny red. Ayan. Sila kayo talaga. Bra lang naman, bra. Kaya pala hindi nabanggit ni Ma'am Lenny. At si Pangulo, nabanggit yung medyas. Pinakita raw, pink talaga kulay rosas. Okay. Ang alin Lakay? Yung medyas. Ayun, medyas. Okay nga Rod, teka muna, ano ang latest na kay Congressman Saldico at saka yung mga ang dami-daming kongresista na involved dito sa flood control project katulad nung nagpagawa ng U-turn islat doon sa dagat. Ayan. Yung binanggit ni Carly Discaya, ba't nagkalimutan na yata ha? Wala na Lakay mga doon sa mga nababanggit pero mukhang na-refer naman na yung mga reklamo laban sa kanila doon sa ICI. Pero tahimik din yung komisyon. At the same time, pagdating naman kay former Congressman Eli Saldico, ang sabi nga ng liderato ng Kamara, wala na silang pakialam dahil hindi na ito kongresista. Kung meron na mga impormasyon, bahala na daw yung mga concerned government agencies. So bahala na ang DOJ, NBI, kaya nagpalit ng bagong direktor na NBI. Mukhang marami daw titibagin. Ayan. O nga, sabi rin Senator Ping, kung talaga naman gagamitin yung mga assets ng law enforcement agencies, madali lang naman daw mahanap. Kung hahanapin si former Congressman Eli Saldico. Oo nga, wala pang bounty sa kanya, Wala pa bang kaso? Lapalakay Pinaharap lang siya para magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya. Mukhang may kumakausap. Sino naman yung Lakay? Active na active ba, Jackie? Mga bugwit nila kayo. Miss Milky medyo ngayon Alam mo naman ating paldo mga ba ang mga bugwit ngayon, Lakay? Ay, madami. Mukhang nakapag research ng husto. Kulang lang tayo sa oras Ayan. Sige, unti-untiin natin yan. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Kailang umaga Lakay at Jackie, ako si Milky Rigona nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunan mula sa Kamara at dumako tayo sa Maynila. Pero sandali lamang, bago ang report ni Aris number 29 Boy Gonzales Ibay. Ayan, alam mo Boy, kailangan talaga minsan kailangan magpatawad. Ayan, sabi nga nila may kasabihan na Miss Jackie na to err is human, to forgive is divine. Wow. Sino nagsabi nun Lakay? Ako. Nabasa hindi ko alam kung sinong kaninong yan basta yan, magandang quote din yan to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. Ganun lang yan walang pretension ba? Ayan. Oh yes, I'm the great pretender. Huwag ka na mag-pretend Boy Gonzales. Alam ko mahal mo rin si Conchal Ibay It's such I pretend too much. I'm lonely. Bahala si Little Mayor Cesar Chavez yan, Ayan. Sabi Little Mayor Cesar Chavez, Huwag daw i-chapera si Yorme Isko, sa mga pambato pa rin sa 2028,
gusto ba? May Oo gusto? naman, ano lang, slow but sure lang daw, ha? Ayan, kita mo, nagpaila sa Juan Luna building, ha? Mga simpleng ano lang, mga simpleng pasiklaban ng konti, mga ganyan. O nga, Mayor Yorme, ha? Ayan, hinahanap yung mga changes sa Maynila, ha? Pagbabago, ha? Parang mabagal. Ayan, hindi katulad nung bagong-bagong mayor ng Maynila, ang daming pagbabago, ha? Ayan, dapat ituloy mo at marami pang babaguhin niya sa Maynila, ha? At alam mo, Boy Gonzales, ha? Ayan. Sabi nga ni Director Joel Tubera, ha? Kailangan ni ang pagmamahal ay may init yan. Ayan. At kailangan ni natural na init sa pagmamahal. Ayan. Para natural ang kaligayahan, boy. Ha? Ayan. Kailangan ni express love naturally. Ayan. Gamit ang honeymoon tea. Ayan. Boy, ha? May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init niyang damdamin, making its night honeymoon. Of course, hindi naman pwede kay iba yan. Lalaki yan. Ito si Boy Gonzales, barakong barako ito, ha? Ang honeymoon herbal tea, Boy G, ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. At ito ay mabibili sa Mercury Drug, Watsons, Southstar, TGP, Generica at iba pa mga butika. Subukan ang honeymoon herbal tea. Kuyang Byong Garing para express love naturally, di ba? Hindi ka iwanan, Boy G. Ayan, ni Konsehal, anong first name ni Malu? Anong first name ni Konsehal Ibay? Ayan, Valentine ba? Valentine ba yan? Jun Ibay, hindi. Yung tunay yung pangalan. Nasa sumpinan ni Boy Gonzales. Nakita ko dun sa sumpinan ni ayan, aresuaran pala. Sumpinan. Dito lang makapag... Baka hindi Rosalino Ibay pala. Ayan. Baka di na mag-report si Boy Gonzales. Ikaw talaga, Jeric, ha? Niloloko si Boy Gonzales, ha? Ano man report ni Boy Gonzales? Bureau of Internal Revenue nanguna sa nationwide friendly tax compliance drive at simultaneous chat day. Ayan pala, BIR pala eh. Ayan, Boy Gonzales. Good morning sa mga magaling ng mga taga BIR na protege ni Apo Billy Dulay. Ayan, tulad ni Deputy Director Commissioner Edgar Tolentino. Ayan. Boy G, kumusta na? Boy? Lakay. Ayan. Senyor. Ayan. Ay, sabi ko sa iyo, Boy, to err is human, to forgive is divine. Ayan, di ba? Okay, ano report? Nakaya nag-ikot-ikot nag-ikot ang mga ilang opisyal ng Bureau of Internal Revenue dito sa 168 Mall sa Divisoria, sa Maynila, sa panguna ni Commissioner Carlito Mendoza bilang bahagi ng nationwide friendly tax compliance sa verification drive ngayong Tax Awareness Month. Isinagawa itong aktibidad sa 22 revenue region sa buong bansa sa magitan ng Chat Day o Council Help Assist Taxpayer Program ng BIR. Ang layo nito na palakasin ang voluntaryong tax compliance at edukasyon sa tamang proseso sa buwis. Kabilang lang kaya pag-apariso, pag-i-issue ng resibo at pagtugon sa filing at payment concern. Isa ring kinausap ni Commissioner Mendoza ang mga may-ari at nakapeso dito sa mga stall sa 168. Ayon sa BIR, ang mga stall na hindi pa tax compliant ay hindi agad huhulihin o pagmumultahin. Salip, ibigay sila ng pagkakataon na makumpleto ang kinakailangan dokumento at proseso upang maging compliant. Nanawagan si Commissioner Mendoza
ang isa iba pang mga taxpayer na panatilin maayos na rehistro, mag-issue ng opisyal na resibo, magtala ng tamang record at mag-file at magbayad ng tamang buwis. Ito si Boy Gonzales para sa Boy. Arizona sa Pilipinas. Sakay. Kumusta ka raw? Sabi ni Consyal Ibay. Sabi niya, pagsabi ko yung Boy Gonzales, lakay, mama, love you. Natawa tuloy si Boy. Ayan, sige, bahala na si Little Mayor Cesar Chavez dyan. Ayan, Yan lakay ang sitwasyon dito sa Divisoria sa ginawang pag-ikot ng Bureau of Internal Revenue. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Standby Edniel Parosa, ha? Dun sa pagguho ng landfill sa Rizal. Biro mo, 50 pa ba yung missing, Jackie? Ha? Pinaniniwalaan 50 ang natabunan na lakay. Wow, Diyos ko, sino may-ari nung nagmamani, sino may-ari nung landfill na yan? Standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales. Pero happy birthday muna kay, birthday din pala ngayon ni Paul Molina ng Perth, Australia. Binabati na Aurora, Sebastian, Matilda, at si Senior Warden Ador Justice Andrada, ha? Congratulations nga pala sa mga newly installed officers ng Intramuros Masonic Lodge. Sa kanilang public installation noong Sabado. Congratulations, Worshipful Master Herbert Matienzo. Kuya Herbert, ha? Ayan, Senior Warden Amador Andrada, Junior Warden Arnold Gonzales. At congrats sa mga newly installed officers ng Mandaluyong City Masonic Lodge number 277. Worshipful Master Angelo Castro II, Senior Warden Daniel Mendy Sabel, Junior Warden Clifford Ilagan. At ganun din ang mga taga Ilog Masonic Lodge number 79, Worshipful Master Gary Baluyot, Senior Warden Edgardo Manlulo, at Junior Warden Jade Jose Rubio. Mga brethren, congratulations, ha? At ang mga taga Teodoro M. Cala Masonic Lodge number 136, nag-iimbita naman sa kanilang public installation sa March 18. Incoming Worshipful Master Rolly Masangkay, Senior Warden John Hansel Fama, Junior Warden John Dale Aurelio Texon. Ang guest of honor and speaker, BIR Deputy Commissioner Ed Tolentino. Congratulations. Daming bayan. Oras, Sister Jackie. 9:40 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat sa Misa Jackie. 9:48. Sandali lamang Edniel Parosa, sandali lamang Giselle Ricafort. Dating Duterte Alay Attorney Melvin Matibag, formal nang umupo bilang NBI Director. Talaga, ha? Ayan, marami daw titibagin. Ayan, kaya lang maraming malungkot na mga taga-NBI. Bakit lakay? Yung organic, yung insider, si Atty. Lito Magno, halos 2 buwan lang yata na upo. Lakay, 2 buwan. Pinalitang kaagad, ha? Happy birthday muna kay Antonia Pichi King, yung dati naming lady boss. Ayan, ay Mama Antonia, happy birthday. Pagbati muna kay Bishop Widen Anito King. Ayan, mga Anito Boys, Halina Boys, Victoria Boys at Sogo Boys. At pagbati muna kay Pastor James Leasing. Daming bayan. Alamin natin ang latest. Ngayon ba nanumpa? Ayan, nanumpa na ba kay Presidente Giselle? Ayan, itong si Attorney Melvin Matibag. Marami daw siyang titibagin. Ayan, mukhang siya ang mag-iimbestiga sa mga iba pang involved sa flood control project scandal. Giselle Ricafort, RS15, please come in. Lakay, yung oath-taking noong Friday pala kay Executive Secretary Lakay. Kanino?
Kay Executive Secretary. kay kabayan pala Kay ES Lakay. kay Executive Secretary. Ayun. Yes, Rafael. Balisong connection Lakay, formal na ngang umupo si dating PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Sa turnover ceremony dito sa tanggapan ng Bureau sa Pasay City, inilipat na ni Acting Director Attorney Lito Magno yung tungkulin kay Matibag na itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe, siniguro ni Magno yung buong suporta kay Matibag bilang Assistant Director at nagpahayag ng kumpiyansa na ipagpapatuloy o itataas pa nito yung kanyang mga nasimulan. Pinasalamatan din ni Magno yung tiwala ng Pangulo ng Bureau sa loob ng 4 na buwan bilang OIC at Acting Director. Sa panig naman ni Matibag, Giselle, tulong para magampanan niya. putol-putol ka. Ayan. Pihit konti. Lakay sa panig ni Matibag, nagpasalamat siya sa mainit na tanggap ng mga empleyado at tulong para magampanan niya yung kanyang tungkulin. Bukas daw yung kanyang tanggapan sa anumang puna o suggestion para mapaigi pa yung kanyang mandato at idiniing iisa lamang yung sagwa ng kanilang taban-taban. Nangako yung bagong direktor na pagtutuunan din niya ng pansin yung promotion ng mga tauhan ng Bureau batay na rin sa kanilang mga performance. Kasabay nito nanawagan siya sa mga gumagamit daw ng kanyang pangalan na tigilan na ito. Pakinggan natin. Ay bukas po ang aking tanggapan. At handa po akong makinig kung mayroong pagpuna, mayroong kayong mga suggestion na ibibigay sa akin. Ganun po yung ating pagtatrabaho. This is not about me. Ito po ay about sa mandato po ng National Bureau of Investigation. Yun po yung ating susundan. At ang pakiusap ko lang po, bago ko dumating dito, napakarami lang naririnig, nakakilala daw ako at ginagamit yung pangalan ko. Sana naman po, huwag natin gawin yun po. Let's start on the right foot, not on the wrong foot. Una na niyang sinabi sa DZRH News na nagbitiw daw siya sa PDP laban si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil daw yan sa pagkakaiba ng prinsipyo sa organisasyon. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH 1 sa Pilipinas. Lakay. Saan yung turnover? Sa Makapagal? Sa may Pasay? Yes, Lakay. Sa dito Double sa Dragon Pasay Building City. ba yan? Oo. Correct, Lakay. Ngayon, Lakay, ay on the way ang bagong NBI Director sa tanggapan ng Justice Department, Lakay, para courtesy call, Lakay. Doon kay Secretary. Di ba, sinong DOJ Secretary ngayon? Si Dalay. Anong pangalan? Putol ka Giselle. Ang bagong acting secretary ng DOJ, Lakay, ay si Frederick Vida. Ayun, Vida. Ayan, Vida. Siya ba may-ari ng Vida Water, Hindi ko alam. Hindi ata. Vida. Ayan. O nga pala, Secretary Vida. Okay nga Rod. Andiyan ka pa, Giselle? Nawala, naputol. Ayan. Maraming salamat, Giselle Ricofort. At balita ko ay bumaha sa Makapagal. Sister Jackie. Ayan. Oo. Bumaha, ayan. Bumaha? Oo, luhaan ang mga taga-NBI. Ayan. Kasi bakit daw outsider na naman? Nagtalaga na insider. Ayan, outsider na naman. Paano gaganahan? Ayan, paano na ang ang moral ng mga tagaloob kung wala silang pag-asa maging director man lang ng NBI. Puro tagalabas. Daming bayan. Si Edniel Parosa, ayan, ready na. Okay, Edniel, proceed. Ulat na may 50 natabunan sa trash slide sa Rizal, pinabulaanan ng LGU at OCD. Detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinasinungalingan, Lakay at Jackie ng parehong lokal na pamahalaan at Office of Civil Defense ang ulat ng isang grupo na may 50 kataong natabunan ng trash slide sa Rodriguez Rizal. Ayon kay Mayor Ronnie Evangelista, exaggeration of dubious o kahina-hinalang naturang estima. Siwalay na payag, tinawag din ng OCD sa pamamagitan ni Deputy Spokesperson Diego Mariano na not factual o hindi makatotohanan ng parehong numero.
Galing ang report sa Urban Poor Advocacy Group na grupong kadamay na nakapanayon daw ang ilan sa pamilya ng mga biktima. Pero sa flag raising ceremony ng LGU ngayong umaga, sinusugan ng ebanghilista ang naunang paglilinaw ng OCD. Pakinggan natin ang alkalde. Yung 50 plus or 100 na natabunan daw or missing ay wala pong katotohanan yun. Exaggerated naman, sobra yun. 50? Minsan sa report pa lang medyo diskumpiyado ka na eh. Paano nalalaman na 50? Bakit hindi 49? Bakit hindi 51? Bakit eksaktong 50? Doon pa lang sa report, medyo dubious na, no? Klarifikasyon kasabay ng anunsyo na na-recover na nga ang isa sa 3 missing persons sa Guho. Pero kinumpirma ng alkalde, wala nang buhay ang na-retrieve. Isang babae, patay sa initial na report. Kung ilarawan ng OCD, pagbuka ng gabundok na basura ang sanhi ng pagguho sa pribadong landfill na pag-aari ng Greenleaf Solid Waste Management Incorporated. Nangyari ito noong Biyernes pero ay report lamang sa OCD kahapon araw ng linggo. Pinaimbestigahan na ito ng Provincial Government ng Rizal, maging ng Department of Environment and Natural Resources. Ako naman si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Dapat may managot dyan. Sandali lamang, Don Carlos Pobre sa ating mga balita. Si standby Val, ayan, sa break time, ayan. Oras, Miss Jackie. 9:56. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Flash Report! Nako, Miss Jackie, grabe ito, ha? Yan yung flash report natin, ha? Drug lord sa wakas, napatay. Ayan, napatay ang drug lord, Miss Jackie. Ayan, napaangat si si Joel at saka si Jeric, ha? Ayan, si El Mencho, ayan, napatay, ayan, ng Mexico. Ayan. Alam mo dito, ha? Most wanted drug lord ng Mexico, napatay po. May patong na $15 million sa kanyang ulo, Miss Jackie, ha? At sinasabi na ito daw ang most ruthless drug lord. Tinalo ba yan si Pablo Escobar tsaka si El Chapo? Ang lulupit na ang mga yun, ha? Ayan, kaya naka-red alert din ang mga sundalo sa ngayon, sa Mexico, Miss Jackie, ha? Dahil yung mga kaalyado niya naggumagawa ng gulo. Ayan, nagsusunog sa iba't ibang dako ng Mexico. Your business is our business. Oy, good morning muna kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. Aba, yung benteng bigas meron na ay umabot na pala hanggang Davao City at La Union. Abay, Secretary Kiko, paabuti mo naman hanggang doon sa amin sa Pinili, Ilocos Norte. Ayan. At sabay ni Manong Joe Chua ng Apari. Ayan. Sana mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ayan. Ay, Kuyang Jasper Kenang Bungaw Tawi-Tawi, ha? Assalamualaikum. Warak matula wabarakatuh, Kuyang sir, ha? Maganda umaga sa ating mga brethren sa Tawi-Tawi at sa Apari, Cagayan. Ano ang report ni Don Carlos Pobre? 76% na kabataang Pinoy mas tiwala sa Human Financial Advisor kumpara sa AI financing tools. Ayon po yan sa Prudential Survey. Detalye sa report ni Don Carlos. Don. Mas tiwala at hinahanap pa rin ng mga kabataang Pinoy ang human advisors kumpara sa mga artificial intelligence o AI tools pagdating sa usapin ng life and health insurance. Batay sa ulat ng Prudential, 76% ng mga kabataan na may edad na 20 hanggang 35 anyos ang gusto pa rin kumonsulta sa mga lisensyadong financial advisor. Ayon pa sa survey, mas mataas ang porsyento dahil malaking usapin at mas ligtas ang pagdedesisyon kung sa tunay na tao ka hihingi ng payo. Sa ngayon, nangunguna ang Pilipinas sa isinagawang survey sa Asian markets na kabilang ang Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan at Thailand.
Samantala, 81% sa survey ang naniniwalang bubuti ang kanilang personal finances sa susunod na 10 taon. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 58 pesos at 15 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Don Carlos. Pobre, siguro Don, hindi lang mga kabataan ang natakot sa AI, pati mga matatanda, pati mga senior. Kakatakot kaya yan. Grabe na, pati yung mga video, tsaka mukhang totoo eh. Saka pati tao parang ay, good morning, Kuyang Attorney Byong Garin, Kuyang Lito Villarosa, Kuyang Noel Rodrigo Japana, ayan, get well soon kay Miss Teya Pecho, ayan, Pecho, Miss Teya Pecho Cruz, Corpus, at good morning pa rin Vic Lima, ha? Lakay, effective, tama niya, ha? Nasubukan mo na, ha? Ayan, good morning, paring Joey Papa. Ayan, Noble Doming de Asis, Noble Hill de la Cruz, Noble Greg Kayab at si Kuyang Stanley Tan at Noble Juna Samaniego. At siyempre Kuyang Judge Boyet Mapili at si Bishop Ephraim Pahutagana. Hi Bishop, good morning. Pagdasal niyo po kami. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. At sa ngalan po ni Sister L. Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oy, may pelikulang sa Sister Jackie, ha? He ain't heavy. Ayan. He's my brother. Oras eksakto. 17:07. This time check is brought to you by ACS